Hello everyone from Philippines to China. It's Belle and Lian. Today nga ang pangalawang araw ng long holiday guys from October 1st to 7th. Today is the second day of October kaya ngayon ang luwas namin pa Vietnam. Kahapon nga kami nag-travel papunta dito sa meet-up city namin kaya nag-stay kami sa hotel kagabi para di kami mag-ahol sa oras dahil super early nga ang paglarga namin. And yes guys, by land nga ang way of transportation namin dahil magkadikit lang ang China at Vietnam. Kaya pwedeng-pwede nga itong puntahan by bus or by car. Sa mga oras nga na ito ay around 6 AM pa lang kaya dito na kami nag-umagahan sa bus. Bumili lang kami ng bread and milk for our breakfast. Heto nga, chine-check na nga ni Kuya kung may mga nadala kaming mga bawal. Almost 3 hours din ang binahe namin bago namin marating ang border ng China. Dito nga sa dulo ng China, kalapit ng Vietnam, marami din ditong mga bahay, shops at ilang hotel. Nag-stop nga kami dito sa restaurant/hotel para kumain ng lunch kasi inabot na kami ng tanghali sa pag-travel. By the way nga pala, nakijoin nga kami sa group tour at sila nga ang aming mga kasamahan. Ito nga din ang aming unang karanasan na sumama sa group tour at tignan nga namin kung mas maganda nga ito kesa kami ang gagawa ng sarili naming itinerary. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian ay inipon na kami ng aming tour guide upang mabigyan nitong device na ito. Isusuot nga namin ito sa lieg at yung parang earphone na yan ay ilalagay sa aming tenga if in case sobrang daming tao at sobrang ingay ay maririnig pa rin namin ang aming tour guide. Pero di ko nga ito kailangan dahil di ko sila maintindihan. Eto't nakalabas na nga kami sa border ng China at dito nga ay makikita mo pa rin ang mga tao sa loob ng China. Sobrang nakakatuwa nga dahil yan ang border ng China at ang opposite neto ay ang Vietnam. Bali ang pagitan lang ng dalawang countries na ito ay itong bridge na ito. Mabilis nga lang ako nakapasok ng Vietnam dahil free visa nga ang aking passport at pwede nga ako o tayong Pilipino mag-stay dito sa Vietnam ng 2 weeks compared sa mga Chinese citizen na kailangan nila ng visa. More than 1 hour nga din ako nagantay sa kanila dahil pinoproseso pa ang kanilang visa as a group. Sa wakas, nakalabas nga din sila lahat at binaba nga kami dito sa souvenir store para bumili ng gusto namin. Siyempre, dahil fan ako sa coffee, ay ito ang aming nabili ni Lian. Sumakay na nga kami ng bus papunta sa aming first destination at medyo malayo nga ito dahil 3 hours ang biyahe. Sa totoo lang, di ka talaga mabubore dahil ang gaganda ng mga tanawin sa labas at in fairness, hindi nakakahilo ang bus na ito. May mga bus kasi na nakakahilo pero never talaga ako nahilo sa bus na ito. Nag-stop over nga kami dito para umihi or kung gusto namin bumili. At nakita ko nga itong kopi ko. From Vietnam pala originated ang kopi ko. Diba, napakaganda ng sunset. Yes, inabot nga kami dito ng gabi sa daan at heto sa wakas nakarating na kami sa city. What can you say about this place? Mountains and water. Okay. Yeah, we stopped by here, but tomorrow we will come back and we'll go boating. That's our bus. Yeah. Napakaganda talaga itong place na ito guys. Ang sarap magmuni-muni at mag-date dito. Sure. Parang sa Manila Bay lang, diba? Dinala na nga kami sa restaurant for dinner at dito nga kami kakain ng hot pot. Pagkatapos ay ihahatid kami sa hotel para makapagpahinga na rin. Eto na guys, nakarating na tayo dito sa ating pag-i-stayhan na hotel sa wakas naman. Oh my gosh. It was a very long trip guys, but of course, sulit naman. Yan nga lang nakakapagod. But worth it naman guys. Yan, so nakarating na kami dito sa pag-stayhan namin na hotel. I'm not sure kung mag-stay pa kami dito the next 2 nights. We'll see. Yan, so dito ko na din tatapusin guys kasi sobra talaga akong napagod at yan, naka-shower na din ako para ready ng matulog. So, we'll see again tomorrow guys. Bye-bye.